Ang nakaraan. Nalaman natin na ang tagapagbantay ng libingan ng mga ninuno ng Ragnar ay isa palang apo ng tunay na lahi ng mga Ragnar. Kaya lang sa hindi malamang dahilan traidor pala ang babaeng ito, kaya hinarap ito ng ating bida. Pagpapatuloy, titig na titig ang ating bida sa babaeng kalaban niya ngayon, iyon ay dahil kumampi pa sa mortal na kalaban ng mga Ragnar si Od. Ang babaeng ito naman ay inis na inis kay Theos at sa lahi nito. Iyon ay dahil inagaw ng angkan ni Theo ang mismong kaharian ng Ragnar mula sa ninuno nitong si Od, dahil mula talaga ito sa kanilang pamilya. Habang nagtatapat ngayon ang dalawang Ragnar, ang mga kaluluwa sa paligid na nanunood ay hindi natutuwa sa kanilang nakikita, at naaawa sila kay Od. Mahalaga raw ang mga Gravekeepers tulad ni Od, dahil sa pamamagitan nila ay nananatili pa rin ang manyawal ng pamamaraan ng unang lahi ng mga Ragnar. Nang hihinayang ang isang ito, iyon ay dahil kahit mahahalaga ang mga Gravekeepers tulad ni Od, wala nga lang talento ang mga ito. Kung nagawa sana nila Od na mabukasan ang kanilang mind gate, magagawa silang tulungan nila Doma para ituro ang manyawal, kaya lang kahit ang ganoong paraan ay hindi magawa ng mga sumunod na lahi nila Od. Napakaraming henerasyon ang nauna kay Od, lahat ay walang nagmana sa pinakaunang pinuno, kundi puro puot lang ang nanatili sa kanila mula sa angkan na kinuha ang kanilang karangyan o karangalan bilang isang Ragnar. Kaya lang dahil sa patuloy na pagkabulok ng puso ng mga ito, mukhang mahirap nang maibalik pa sa dati itong sila Od, dahil ang kanilang isip at mga puso ay talagang nabahidan na ng kasamaan. Napasigaw ito sa pagkagulat sa mga pinakita ni Theo. Paano mo nalaman ang manyawal? Ang teknik na iyan ay naipapasa lang sa mga tagapagbantay ng libingang ito. Pagtataka niya. Sabi naman ng ating bida, pag sinabi ko ba sa iyo maniniwala ka? Ang nagturo nito sa akin ay ang mga kasama mo rito sa libingan, ang mga 279 na namatay na naririto ngayon. Nang sabihin iyon ng ating bida, ang isang ito ay natigilan, para bang nababaliw ito sa gulat kung totoo ba ang sinasabi ng ating bida o pinaglalako na siya nito ni Theo. Paano raw na naririto pa ang 279 na kaluluwa ng kayang ninuno? Dahil sila na kanyang lahi na ang babante rito na matagal ng henerasyon ay ni minsan hindi nakita ang mga ito. Kaya ayaw nitong paniwalaan ang mga sinasabi ng ating bida, dahil bakit raw ito nakikita ni Theo gayong hindi ito mula sa tunay na lahi ng pinakaunang Ragnar. Kaya lang kung nagsisinungaling naman raw si Theo, paano niya matututunan ang teknik na iyon, na mula lang sa kanilang founder ng Ragnar. Naalala pa nito ang kanyang ama noon na talagang minahal niya ng gusto, na nagbibigay ng payo at paalala sa kanya sa mga sandaling ito. Sabi nito, ikaw tayo na mga Gravekeepers, tayo ang mga tunay na Ragnar, darating ang araw na magagawa mo ring makumplito ang manyawal, sabi nito sa kanyang anak. Sa oras na makumplito muna ang manyawal ng ating pamilya, magagawa o naring makuhang muli ang espada ng Ragnar, o ang trono ng Ragnar, dahil sa kanila naman talaga ang trono, hindi sa lahi ng Mad Dragon. Kaya noong maliit pa si Od, tandang-tanda niya ang payo sa kanya ng kanyang ama, kaya talagang nagkaroon rin ito ng galit sa mga kalahi ni Theo, at ang manyawal ay sa kanila lang talaga na ipapasa. Kaya sa mga sandaling ito, lalo niyang hindi matanggap na ang manyawal na para lang sa kanilang lahi, ngayon ay alam na rin ng isa sa mga nilalang na umagaw sa kanilang trono. Sabi ng isang ito, ang pagkumpleto ng manyawal ay isang tungkulin na dapat gampanan lamang ng isang tunay na Ragnar, at iyon ay ako. Sabi nito, na nag-iipon na ng enerhiya sa kanyang mga kamay. Gravekeeper's Sword, Lunar Eclipse, tawad ni Od sa kanyang teknik na pinakawalan ngayon, na isang malaking bilog ang lumitaw at hamati sa mga daraanan nito, na papunta na ngayon sa ating bida. Kitang-kita ngayon ni Theo na napakadelikado nito pag sinalo niya ito ng sabayan, kaya kailangan niya itong iwasan kundi mayayari siya. Ayun na nga, agad itong umupo para makaiwas. At buong lakas na iniharang rin ang kanyang espada sa kanyang harapang para protektahan ang sarili. Walang hiya na teknik ito, parang isang laser ang dumaan, na mayayari talaga ang sinumang tamaan nito kung walang sapat na pangdepensa. Nagkawasak-wasak talaga ang lahat ng mga tinamaan nito, at ang libingan ngayon ay parang maguguho pa ata sa pagyanig na ginawa ni Od. Dito kitang-kita niya ang teknik ni Od, kamukha raw ng nasa manyawal, o teknik ng unang henerasyon ng Ragnar, kaya lang iba na ang asensya nito, mapangwasak, hindi ito dalisay na tulad sa unang pinuno, iyon ang kinalabasan ng teknik kay Od sa kanyang lahi dahil wala nang gumagabay sa kanya.
Muling kumilos itong si Ode, Sword of the Gravekeeper, Moon Shards, tawag nito sa susunod na teknik na kanyang pakakawalan. Kaya lang gamit ang kanyang espada, muli na naman itong sinangga ng ating bida. Nahihirapan siya, iyon ay dahil kinakalaban niya si Ode gamit lang ang kanyang normal form, hindi pa niya nilalaban ng naka-fighting form ang katapat niya ngayon. Sa lakas ng puwersa ng mga pag-atake ni Ode, ang mga poste sa lugar na ito ay nagkawasak-wasak na, nagbabagsakan na rin ang ilang bahagi. Ang sahig na dinaanan ng mga pag-atake ni Ode ay talagang nagkas-air-sira na, animoy may mga kung anong bomba ang sumabog sa lugar na ito. Ang Kisame naman, kahit gawa na matibay na bato, talagang nagkabitik-bitik na rin, hindi na kinakaya ang malalakas na pagtama sa kanila ng mga malalakas na teknik ng Ragnar. Ang batong nahulog ay agad na inatake ng kung sino para hindi ito bumagsak sa ibaba, at walang mapinsalaan sa nagaganap labanan. Ang gumawa pala noon ay walang iba kundi si Rez, ginawa niya iyon para protektahan rin si Cassandra. Dito ay nagpasalamat itong si Cassandra, maraming salamat po Rey Ragnar, sabi nito sa babaeng nasa tabi niya na nagligtas sa kanya. Dito naman ay naiinis ito sa pagpapasalamat ng bata sa kanya, nagkakamali ka, ginagawa ko lang iyon, dahil humingi ng pabor si Theo sa akin, sabi nito, hindi ako nagtitiwala sa iyo kahit na kunti, sabi nito. Balik sa eksena ng paglalaban ni Theo at ni Ode, ang babaeng ito ay muling sumusugod, bakit? Bakit ang aming mga ninuno ay binigay sa iyo ang manyawal, sa iyo pa na mula sa mga umagaw sa amin ng aming karangalan, galit na sabi nito. Dito ay napasabi na lang ang ating bida, na tuluyan nang nawala na sa katinoan dahil sa galit itong si Ode, kung hahayaan raw niya si Ode na magwala ngayon, mawawasak ang buong lugar na ito. Kaya lang bago gumawa ng paraan ang ating bida na pigilan si Ode, biglang natigilan ito, nanlaki ang mga mata sa kanyang nakita. Ayon naman pala, hindi natuloy ang pag-atake ni Ode, dahil may kung sinong nilalang ang humawak sa kamay nito para pigilan ito. Huminahon ka, ang layunin natin ay panatilihing buhay ang isang iyon, hindi ang patayin siya, nakangiting sabi nito, na naririto na ang pangkat na mula sa angkan ng Troyban. Ang lalaking dumating ay walang iba kundi si Kelton Hannibal, ang leader ng Azure Peak Squad, sabi nito, wala akong naaalala na nagpagawa na ako ng libingan ko rito, sabi nito na hindi makaalis si Ode sa kinaroroonan nito. Ang mga tauhan ni Hannibal ay agad nang nagsipwesto sa kanilang pwesto ngayon para paligiran ang lugar na ito. Dito naman ay lumapit si Rey palapit sa ating bida para alamin kung anong nangyayari. Nang makalapit na ito, agad itong nagsabi ng kanyang pagkakaunawa sa nangyayari, para ipadala si Hannibal sa lugar na ito habang pabagsak na ang kanilang teritoryo, ibig. Sabihin itong batang ito na pinapabantayan mo sa akin ay talagang napakahalaga sa kanila, sabi naman ng ating bida, sa palagay ko nga. Biglang sumagi sa isipan ng ating bida na bago magtraidor ang angkan ng Troyban sa Ragnar, ang Azure Peak Squad ay kapantay ng lakas ng Gale Sword Unit. Kaya lang iba ang Azure Peak Squad dahil ang reputasyon ng pangkat na ito ay nabuo at nakatayo ng matatag sa pinakasentro nito na si Kelton Hannibal na pinakapinagmumulan ng lakas ng grupo, ang taglay na lakas nito ay kayang tumalo ng isang tagapagmana ng Ragnar, dahil ganoon ang nangyari sa nakaraang buhay ni Theo. Sa likuran o paligid ni Hannibal ay nakatayo na ang lahat ng mga sundalo nito, handa sa anumang labanan na magaganap. Sa tabi naman nito ay naririto pa rin si Ode, hindi pinakakawalan ni Hannibal at baka mang-agad pa ito. Dito ay nagalit na itong si Rey, sabi nito, Ode, anong ibig sabihin nito? Magpaliwanag ka, talaga bang pinagtaksilan mo ang Ragnar? Tanong nito. Kaya lang hindi sumagot itong si Ode, at nagalit kay Kelton, tignan mo ang mga nangyari. Ang batang iyon, nagagawa niyang gamitin ang manyawal ng aming angkan. Galit na sabi nito, si Kelton naman ay naiinis sa babaeng ito. Sabi niya, yan na naman tayo, puro na lang manyawal lamang ng bibig mo, pwede bang huminahon ka lang, sabi ni Kelton. Dagdag pa nito, nangako na kami sa iyo na tutulungan ka naming maibalik ang manyawal na iyon sa iyo, kung magpapatuloy ka sa kagaganito mo, hindi ko na mapapangako na matutupad ko ang pangako na iyon sa iyo, galit na sabi nito na nagpipigil lang ngayon. Narinig ito ng ating bida, kaya napapaisip ito kung bakit nangako ang Troyban kay Ode na ibalik ang manyawal sa kanila. Kaya paano raw iyon magagawa ng Troyban kung ang mga impormasyon sa unang Ragnar ay nawala na, kaya paano rin hindi iyon nalalaman ni Ode, kaya gulong-gulo itong si Theo sa nangyayari.
Kaya napapaisip si Theo kung ano pang ibang dahilan nitong si Ode kung bakit sumasanib ngayon sa Troy Ban. Ano ang nasa isip talaga ng babaeng ito? Pero dahil nga sa wala na itong magawa sa sinabi ni Hannibal, tumigil na ito at nakinig na lang. Nagsimula ng malakad si Ray at ang mga tauhan nito, at nagsabi na sila ng bahala sa lugar na ito at sa mga kalaban na dumating, kaya pinapatakas na niya ang ating bida kasama si Cassandra. Sabi pa nitong babaeng ito, hindi ko alam kung talaga bang bata siya o matanda na, pero ano pa man, hindi ko pwedeng hayaan na makuha siya ng mga asungot na ito. Sabi naman ni Cassandra, napakabait mo naman, salamat po talaga, sabi nito. Tumigil ka nga, sabi ko nga sa iyo hindi ko ginagawa ito dahil sa iyo, ginagawa ko ito dahil kay Theo na nakiusap sa akin, sabi nito na nahihiya na. Agad na umangkas na ang batang ito sa likuran ni Theo, sabi-sabi rin ng ating bida, huwag kang mamamatay, kita-kitas mamaya, sabi nito. Dito naman kita na seryoso ang mukha ni Ray, at may butil rin ng pawis ang tumulo, sabi nito, susubukan ko, sambit niya, iyon ay dahil alam niya na delikado talaga siya rito ngayon. Sabi naman ng isang ito, kung hahayaan lang kita Theo na makaalis rito ng ganun kadali, hindi na sana ako nagpakahirap pang pumunta sa lugar na ito, sabi nito, na mukhang may iba itong nakahandang plano. Agad na kumilos ang mga tauhan ni Hannibal, sumigaw ang mga Asher Pick Squad para sa plano na pagdakip kay Theo. Sumigaw pa si Kelton, Hannibal, mga tauhan ko, hulihan ang mga iyan, sabi nito, na agad nang nagmamadali ang mga tauhan nito sa sumugod papunta sa ating bida. Kaya lang itong si Ray ay hindi rin papatalo, sabi nito, Grim Reaper Squad, maghanda, patayin ang mga kalaban, sigaw nito, nag-utos pa si Ray na walang sinuman ang dapat makatakas sa mga kalaban, lahat ay pipigilan at papatayin, kaya sabay-sabay nang sumugod ang mga ito. Dito ay sumugod na, nga rin itong si Ode, hahabulin nito ang ating bida, dahil hindi pwedeng makatakas si Theo sa kanya. Kaya lang hindi nagtagumpay itong si Ode, iyon ay dahil hinarang siya ni Ray, na ngayon ay nagsalpukan na nga ang kanilang mga sandata. Itong mga tauhan ni Ray ay nag-aalala sa labang noong umpisa, dahil nga sa napakaraming kalaban, pero mukhang may ipapalag raw naman pala sila. Dito ay nagmamadali ng tumakas ang ating bida kasama si Cassandra, kaya lang may masamang kutob ang mga ito sa mga sandaling ito. Iyon ay dahil itong si Kelton Hannibal ay nakatayo lang, hindi man lang tumatakbo para habulin sila, kaya nagtataka sila sa kung anong pinaplano ng isang ito. Dahil sa masagi sa isipan ng ating bida na parabang ang isang ito ay sinadya na makatakas ang ating bida, na mukhang may patibong na inihanda ang buwiset na ito. Ayun na nga, sa hindi malamang pangyayari, may kung anong hindi mawaring nilalang ang lumitaw ngayon, at may dalawang kamay ang pilit na iniaabot ngayon ng ating bida at si Cassandra. Agad itong naramdaman ng ating bida, kaya naalarma agad ang katawan nito, na kailangan niya kaagad na kumilos at gumawa ng paraan para makatakas rito. Napakabilis, agad na iwinasiwas ng ating bida ang kanyang espada sa napakatulan na paraan, kaya nagkahiwa-hiwa ang mga galami ng nilalang na ito. Nagawa uling maprotektahan ng ating bida itong si Cassandra na nasa likuran niya ngayon, hindi kasi talaga pwedeng makuha ito ng mga kalaban. Alam ni Theo na hindi madali ang laban na ito, kaya agad niyang binitawan si Cassandra, at inilagay ito sa likuran niya, para harapin ang kalaban na nasa harap nito. Agad nakita ni Ray ang nilalang na kinahaharap ngayon ng ating bida, walang hiya, ano iyon? Pagtataka nito, dahil ngayon lang siya nakakita ng ganong klaseng nilalang. Ang isang ito naman ay napabuntong hininga na lang, ano ba naman iyan? Tatanga talaga, paano pa nakatakas sila sa iyo sa pagkakataong iyon? Perpekto na nga ang ginawa ko sayang naman ang mga ginawa ko kung mabibigo ka lang rin naman pala. Ayun na nga, may dalawang nilalang dito na hindi mo ari kung ano ba ito, dahil maraming mga galami o kamay ang mga nasa paligid ng mga ito. Sabi pa ng isang, kahit nakatakas sila, hindi magbabago ang resulta, na ang mga kulto na iyan ay hindi na makakatakas pa sa amin, sabi nito. Sabi ng ating bida, ang mga dumating raw ay mga priest, o pari, na mga nasa bishop level ang antas ng lakas, na ang mga kulto pala talaga ay ang mga dumating na nilalang, ito pala ang nararamdaman ni Theo nung umpisa na nagpapabagabag sa kanya. Dahan-daang naglalakad ang mga kulto na paring ito, sabi niya na napakabaho raw ng amoy ng mga heretics na kinabibilangan ng ating bida.
Agad na iniunat ng pari ang kanyang kamay sa lugar kung saan naruroon ang ating bida. Palalampasin raw niya ang amoy ng ating bida. Iyon ay dahil dala-dala raw ni Theo ngayon ang batang napakahalaga sa Diyos na pinaglilingkuran nila. Sabi pa ng isang ito, "Mangmang na Kalto, ibalik mo ngayon ang batang iyan sa amin, bago pa maubos ang awa ng aming Diyos." Sabi nito, na ang mukha ay nakangiti pero demonyo ang budi. Masama talaga ang kutob ng ating bida sa mga paring dumating, alam niya na talagang hindi normal ang taglay na lakas ng mga kalaban, kaya dito ay kailangan niyang magseryoso. Dito ay lumabas ang system, iyon ay dahil gagamitin ng ating bida ang kanyang synchronization. Random ni Theo ang hindi normal na pagdaloy ng napakaraming mana sa katawan ng mga paring kalaban niya ngayon, kaya tingin niya na mula sa Nameless Monarch ang kapangyarihan ng mga ito. Ayun na nga, nagpalat-anyo na ang ating bida, naka-dragonization form na ito ngayon, tanda na lalaban ito ng seryoso sa mga kalaban, at hindi na siya pwedeng magpapetex-petex na lang. Ang mga mata ng ating bida ay naka-dragon form na rin, mata ng isang dragon, iyon ay dahil sa hindi niya maipaliwanag na pakiramdam, talagang nag-iinit ang dugo niya sa kanyang kalaban ngayon, na parabang ang mortal niyang kalaban ay naririto. Nang makita ang bagong anyo ng ating bida, ang isang ito ay napangiti sa inis at galit ng mukha ni Theo ngayon. Sabi ng ating bida, huwag na huwag kayong magsasalita ng mga bagay patungkol kay Cassandra na parabang isa lang siyang bagay na ginagamit ninyong mga buwisit na Kalto kayo. Ayun na nga, kumilos na ang kalaban, at napakaraming mga kamay ngayon ang muling lumitaw sa harapan ng ating bida, na halos hindi na makita pa ang kalaban. Kaya lang tulad ng unang ginawa ni Theo, hindi nakalapit ang mga kamay ng kalaban, dahil pinaghiwa-hiwa ito ni Theo sa napakaraming bilang. Dito ay nagtakang bigla si Theo dahil ang color ng kalaban ay nag-iba, at mas matigas raw ito kaysa sa kulay pulang kamay na nakalaban niya, pakiramdam niya ay hindi sapat ang kanyang dragonization para talunin ang kalaban. Ang isang Kalto na ito ay muling itinaas ang kanyang kamay, at nakatawa ng malademonyo. Agad niyang inilapag ang kanyang kamay sa sahig, at ang sabi, "Mukhang may nakakalimutan kang mahalagang bagay Theo." Sabi nito, na mukhang ginawang busy lang ang mga mata ni Theo para malingat ito. Ayun na nga, isang malaking magic circle ngayon ang lumabas sa ilalim ng mga paa ni Cassandra. Ito ay gawa ng kalaban ng hindi niya napapansin dahil kinaharap niya ang mga kamay ng kalaban. Ayun na nga, biglang may lumabas na kung anong halimaw, na may mga kamay rin, at may mga mata, na tulad mismo ng anyo ng Nameless Monarch, o Unnamed Monarch. Kaya napasigaw na lang si Theo, "Cassandra," tawag nito sa bata. Dahil doon, agad na lumundag si Theo, hinahabol si Cassandra para ilgites ito mula sa kamay ng mga kalaban. Agad na tinagpas ni Theo ang halimaw para makawala si Cassandra sa pagkakahawak ng kalaban. Ayun na nga, muli na naman niyang naligtas ang bata, nang mahulog ito, agad niyang sinalo, na namula naman ang pisngi ni Cassandra sa pagkakasalo sa kanya ng ating bida. Kaya lane ang isang ito, habang tumutulo ang katas ng laman ng halimaw, tuwang-tuwa ito sa gigil sa ating bida. Ayun naman pala, dahil kahit anong gawin ng ating bida, laging may advance na pag-atake ang mga kalaban, dahil ngayon, may parang isang malaking kamay na may mata ang dadakot ngayon sa kanila ng buo. Agad itong napansin ng ating bida, kaya naalarma ito, pero kita sa mukha niya ang takot at panganib, dahil delikado kung pati siya ay makukuha ng kalaban. Matapos ng sandaling iyon, isang matinding pagsabog ang kumawala rito, hindi ngayon makita ang ating bida at si Cassandra, hindi malaman kung nagtagumpay ba ang kalaban o hindi. Nahuli kaya ng tuluyan si Theo at Cassandra, o nakagawa ng paraan ang ating bida. Abangan!